naghubad ng araw sa harap niya. Kaya, ayun na. Hindi ka ba pwedeng tumanggi, Kuya Solomon? Lalaki lang po ako, ma'am. Oh! Hindi naman po bakla. Kaya tinukaw na rin po siya. Kaya tinukaw na rin po. Ha? Siya naman po nag-iya. Pwede kang tumanggi. Pareho sila mapupusok eh. Wala po, inaabot po. Si Roma, siya din ang nagaya. Siya rin po yung nagpahiwatig. Kasi po pinabuhat niya po ako ng balde. Oh, edi sana nagbuhat ka lang ng balde tapos umalis ka na. Narinig mo ba sinabi ni attorney? 6 hanggang 12 taon ang pagkakakulong. Opo, narinig ko po yung ano yun. Oh. O, di ba? Diba? So bakit mo paulit-ulit ginagawa kay Jennifer to? Hindi lang ito ang unang babaeng niloko mo siya. Bungangera din po. Bungangera ako! Alam mo ba, Omon, Bungangera ako! na nagtsatsaga si Jennifer Tama, na maging buo ang pamilya ninyo dahil sa sinasabi niyang siya daw kasi ay lumaki ng walang ama. So tinitiis ka niya kasi ayaw niya na lumaki ang anak ninyo ng walang ama. Okay lang sa kanya, mawalan ng Pero alam mo kung tutuusin, Solomon, mas okay nang wala. Kung ganyang ama ang ipapakilala sa anak mo, yan ba ang ipagmamalaki mo sa anak mo? Tanong ko. Hindi po. So, masaya ka na pinag-aawayan ka? Hindi po. So, nung nahuli kayo ni Jennifer, nitong si Lenlen, hindi pa rin kayo huminto dahil gabi-gabi kayo nakikita, di ba? Anong oras kayo nakikita? Mga 10, 11 ho. 10 to 11, magkasama kayo. Isa pang katanungan, Solomon, may kilala kang Trisha. Trisha ho. Ha? Opo. O, sino nga ba si Trisha sa buhay ni Omon? Siya na mismo ang tanungin natin. Narito, si Roelio Trisha Tuvera. Pasok! Naku, magpigilan! Sandali lang, Trisha. Lalaki ka pa rin naman. At babaeng mas maliit sa'yo yung hinablot mo. Wala po akong pakialam. Sino ka sa buhay ni Solomon? Jowa niya po ako. Jowa ka! Correct. Kailan pa? Nung March 30, naging kami. March? 30. Alam mo na kung sino maganda kabayo ka kasi. Correct. No. So, nauna ka kay Lenlen. Correct. March 18. Niligawan ka ba ni Solomon? Hindi po, nakayayaan po kami ng inuman. Napadaan lang po ako sa lugar nila. Hindi, nagpaano siya, nagaya siya ng inuman sa akin. Hindi, nagpainom ako. Nung matapos ng inuman, ayun, naganap na ang Sandali, kasi ang sinasabi, Trisha, gabi-gabi daw silang nagkikita ni Lenlen sa pagitan ng 10 to 11. Kayo? 9 po, napupunta siya sa bahay. 9? Opo. 9 to 10 kayo? Opo. Tapos 10 to 11, tapos doon sa'yo matutulog. Oo, doon siya matutulog. Overtime. Overtime sa bakla. At saka sa Marico. Overtime. Galing na. Ang tanong, Trisha, gabi-gabi rin ba kayo nagsa-something-something? Ay, hindi naman po. May galang naman po at respeto naman sa sarili ko. Katulad mo, last pag. Hindi, kasi ang kinakatakot ko dito, actually ang kinakabahan ako para kay Haring Solomon. May lakas ka pa ba? Meron po. Meron pa. Trisha, diretsa ang tanong, nagbibigay ka ba ng pera kay Solomon? Opo. Magkano? 300 to 200 po. A day? A night? Hindi naman po. Every week? Opo. Pag pumupunta siya, nangangailangan siya, yun lang po ako nagbibigay sa kanya. At ang perang binibigay mo naman, Trisha, ang siyang binibigay mo, Solomon, kay Lenlen. Subukan kayo. Trisha! Ano? Karma nyo kayong dalawa? Karma nyo yan.
ng malalim ngayon ay nang dahil lang sa sinasabi mong mo at pangangailangan mo, ito ang resulta ng ginagawa mo. Solomon, ang gusto kong malaman, matapos mong nakitang nagkakagulo ang lahat ng babaeng ito para sa'yo, hindi mo ba naisip na napakalaking gulo itong pinasok mo? Sinong pipiliin mo sa apat? Asawa ko po. Sino? Asawa ko. Paano kung hindi na ikaw ang piliin niya? Wala na po ang magagawa ron kung ay pindisyon. Mukhang kailangan ng matinding paliwanagan ang ating mga bisita ngayon at tanging trio tagapayo lang ang makakagawa nun. Hangad nga po namin, sana kahit paano maayos po ang gusot na ito. Masakit yan. Wala na po siya. Ayoko na po. Napagod na po ako yung pag-aano sa kanya. Talaga naman may pagkakataon na napapagod ang puso. Kahit naman ako, di ba sinabi ko naman sa inyo kanina, hindi ko kinakailangan magpaka-is ka yung anak mo. Pwede siyang matuto na nakagaya ng ginawa mo na marunong magmahal. Ganyan yung tatay. Anong klaseng ugali ang makukuha ng anak mo sa ganyan? Kamusta po, Attorney John, ang naging counseling natin sa ating mga bisita ngayong umagang ito po? Chang, although sang-ayon po kay Jennifer ay hindi mahihirapan po siya magpatawad, pero pinaliwanag po natin kay Umon ang mga nagawa niyang pagkakamali. Ano po, sabi ko nga po sa kanya, ang isa pong babae, kinakasama mo man yan, asawa mo, or kaibigan mo yan, ay may karapatan po yan sang-ayon sa ating batas na hindi po dapat saktan, abusuhin, pahirapan. Ano po, kaya nga po nagkaroon po tayo ng batas, yung Republic Act 9262 na nagpapataw ng kaparusahan sa mga lalaki na mga abuso sa mga babae. Ano po, sabi po naman ni Omon, hihingi raw po siya ng patawad kay Jennifer. Pero ilang beses na pala po niya ginawa yung kay Jennifer, kaya po, although sabi ko pa rin po sa kanya, gawin po niya lahat para po mapatawad siya ni Jennifer. Kay Trisha naman po, ipinaliwanag po natin sa kanya na mali din po ang ginawa niyang pananakit kay Lenlen. Sapagkat ito po, kahit pa po sabihin natin na si Lenlen ay ganyan, babae pa rin po siya na meron po siyang karapatan. Ano po? At dapat po hindi sinasaktan ng babae. Yun lamang po, Chang. Maraming salamat po. Sa mga pangyayaring ito, siguro si Jennifer ay napagod na ang kanyang puso. Dahil, alam nyo, itong pangyayaring to, hindi po ito yung sabihin yung 3 beses lang na nangyari. May higit pa ho sa 10 na nangyari ito sa buhay ni Jennifer, pero palaging iniisip niya ang kanyang anak. Sabi ko, Jennifer, hindi mo kailangan ikaw ang mag-explain at magpapaliwanag sa iyong anak na kung bakit ganyan ang tatay niya, dahil kasi palagi daw ang kanyang kinatatakot siyang na hindi niya kayang sabihin sa kanyang anak na asan ang tatay mo, bakit wala yung tatay ko. Unang-una, marami kang kakampi. Ang kakampi mo, yung biyenan mo, kapatid ng kinakasama mo, at napakalaking bagay yun dahil kasi sila nga ang tumutulong sa'yo. Alam mo sana, intindihin mong maigi, Umon. Huwag mong sasabihin na may sarili kang buhay at hindi mo pinapakinggan ng nanay mo. Magugulat ka pag ikaw ang nagkasakit sa ginagawa mo. Kanino ka tutungo? Hahanapin mo yung nanay mo, yung kapatid mo, yung kinakasama mo, tulungan na humihingi ka ng tulong. Pag-isipan mo maigi yung ginagawa mo, pag na-realize mo na lahat yung ginagawa mo mali, siguro dun mo makikita na dapat ayusin mo na ang buhay mo. Gaya rin ng gagawin mo, Lenlen, Trisha, Romalis, ayusin yung mga buhay nyo para maging mabuting tao kayo. Yun lang.